Sa nakaraan nga nating kwento tuluyan na ngang nakahanap ng paraan ang ating bida para lumakas agad kahit 1 linggo lang. Naisip nga nito ang paggawa ng pills, kaso ilang sandali na lang matatapos na sana ang kanyang pills na ginagawa ng meron. Nanggulo sa kanya, ang nanggulo pala sa kanya ay ang dati niyang kasintahan na si Xiaoyan. At nakita naman ng kanyang pinsan ang at pinaratangan nito na kaya daw nag-closed door cultivation ito, may kasama daw ang ating bida na kasal na babae. At tuluyan nga silang naglaban at makikita natin na sa kalamangan talaga ang ating bida. Habang pinapaalis na nga ang ating bida si Xiaoyan, bigla namang sumulpot sa kanilang harapan si Yunmeng. At pinapalayas na nga nito si Xiaoyan. Nagpatuloy na nga nag-cultivate ang ating bida at habang pinagmamasdan ng ating bida ang nagawa nitong pills na dami daw na sayang, kaso raw nakagawa parent daw ng paraan ng ating bida na makonvert ang 17 failed na pills to red poison pills. Habang may kinukuha ang ating bida sa loob ng kanyang kasuotan, nasasabi nito na ang red poison pills kahit isa lang daw na pill kayang makapinsala ng 10,000 na tao. 16 pills na nga lang daw ang pwede nitong magamit. Tuluyan na ngang ginamit nito ng ating bida. At nag-concentrate na ang ating bida at na-refine na nito ang pills na ginagawa niya. Sinasabi nga ng ating bida na dami daw pills nitong ginamit sa isang hingganan at mukha daw sisabog ang kanyang katawan. Kailangan daw niya itong gawin para lumakas siya. Nagtagumpay naman ang ating bida na makaangat nag-isang stage sa ginawa niya, at lubusan na nga ito natutuwa sa nagawa niya. Meron na namang nilalang ang nagsalita sa likuran ng ating bida. At nakatingin lang ang ating bida sa bagong dumating at nasasabi kasi nito na pinatay daw ng ating bida si Yunyu. Pinakita naman ang nilalang na dumating. Nakilala naman ito ng ating bida agad at pinsan Eka ng ating bida, okay na daw ba ito? Nagugulat na nga lang ang ating bida na nasasabi kasi nito na padalos-dalos daw ang ating bida, at di daw biro ang pinatay nito. At halatang nag-aalala ang pinsan ng ating bida. Malumanay naman sinabi ng ating bida rito wag daw itong mag-alala. Kasi sinasabi ng ating bida na okay lang daw ang ginawa niya at di naman sila gagawa ng aksyon at nag-iingat din daw sila sa ating bida. At pinakita na nga ang nangyayari sa Grabbed Elder Mansion at may isang umiiyak na nilalang. At ito pala si Chen Li at umiiyak ito na bakit daw pinatay ng ating bida ang pamangkin niya. Bigla itong yamakap sa head elder, at tulungan daw siya na maghigantay sa ating bida. Foolish woman daw ito at sinanpal nga niya ito. Tapos pinagalitan pa nga niya ito dahil alam niyang magdudul sila ng anak niya. Tapos sino daw ito para manja alam at tiwala daw ang head elder na mananalo ang anak niya laban sa ating bida. Tapos ngayon papadala daw niya ang pamangkin niya kay Jinyan na di mo pinag-aaralan makakalaban ng pamangkin mo. At kasalanan pa raw niya pagkamayan nito. Dinuro niya pa ito sa ginawa rin nitong kahihiyaan sa kanila. At inutusan niya ang kanyang mga kawal arestuhin nila ito at wag daw PayPal abisan, at habang hinihila nga nila ito nagsisigaw pa na paghigantay daw nila ang pamangkin nito. Habang hinihila na ito ng kawal nagsisigaw parentong paghinganti ang kanyang pamangkin, kaya nga sinigawan niya ito. Tumigil na daw ito, sabi ng head elder. Kaya sinasabi ng head elder na di daw parent pwedeng maliitin ang ating bida. Kaso inisip nga naman nito ang pinatay ng ating bida na si Yunyu dahil sinasabi ng head elder na si Yunyu daw din aman daw kasama sa kanilang angkan. Dahil totoong name nito Chen Yun, dahil gusto daw nitong makasama sa pagiging kilala ng pamilya nila. Pinakita naman ang nangyaring seremonya sa kanilang angkan 100 years ago na sinasabi nito na ang away daw ng kanilang pamilya. Di daw pwedeng makasama ang mga ibang tagalabas sa kanilang pamilya dahil ang kaparusaan nito ay kamatayan. Pinakita rin naman ng ating bida at ang head elder dahil nga si Yunyu ay dinamon member ng kanilang pamilya tapos parang naging involved ito sa pagpatay sana sa ating bida. Kaya nakikita natin na naiinis ito pero ang ating bida nakatutuwa pa. At pinag-uusapan pala nila ng kanyang pinsan mga yon kaya nauunawaan naman ng pinsan niya ang rules ng kanilang angkan. At pinakita naman ang pagmumukha nito na malungkot dahil nga nag-aalala ito sa ating bida, gustong-gusto nitong tumulong kaso wala naman itong magawa. At sinasabi nito na di daw niya rin pwedeng sabihin daw sa ngayon nangyari sa kanyang buong kamay para din daw sa kapakanan ng ating bida. Alam ko Eka naman ng ating bida. Kaya naman nasasabi ng ating bida na kaya nga daw dapat siya ang makakuha ng pauesto ng tagapagmana.
Sinabi naman ng ating bida habang ini-illustrate ang buong angkan nila na gagawin daw niya gagamitin ang kapangyarihan nito para daw maipaghiganti ang kanyang pinsan. At sobrang confidence ang ating bida sa sinasabi niya napapatingin lang ang kanyang pinsan sa pinagsasabi nito. Bigla na ngang umalis ang ating bida at sinasabi pagkalipa daw ng 4 na araw, nasasabi niya ito habang paalis. Maghintay daw ito ng magandang balita mula sa ating bida. Tumatawa naman na nagpaalam ang ating bida sa pinsan nito na aalis na daw siya pero need daw muna nitong mag-training para manalo daw sa darating na duel nila na mukhang mananalo naman ang ating bida. Kaso may gusto itong tingnan muna at nasasabi na lang na mag-training. May maririnig naman tayong nagsisigawan na sinasabi anong dapat nilang gawin. At pinakita naman ang naririnig na sigawan ay galing sa training ground. At puspusan nga silang nag-training. Makikita naman nating na nandun ang ating bida at sinasabi matagal-tagal daw nung nagpunta raw siya rito. At naalala naman ng ating bida nung taon na daw na yon, na ang ating bida at ang kapatid daw nito dito daw sila naglalaro nun, sa training ground ng kanilang pamilya. Inaalala naman ng ating bida nung nasa fighting arena pa ito, na marami daw mga sekreto ng pamilya niya na dito nakatago. Nandito daw sa Gangfa Pavilion. Pinapaliwanag pa ng ating bida lahat daw ng mga na-collect kanilang mga teknik ay dito restore sa Gangfa Pavilion simula pa raw nang ma-establish ang kanilang pamilya. At sa unang palapag daw may mga libo-libong elementary skills na nandito. Sa Ekel-awang palapag naman may 300 naman na intermediate na techniques nandito. At sa ika-3 palapag naman dito naman ang mga rare type na technique na nasa 30. At sinsabi pa ng ating bida na ang mga member lang daw ng kanilang pamilya ang may kakayahan na makapasa sa test para makapasok rito, at sila rin daw ang pwedeng makahiram ng mga teknik na nasa ika-3 palapag. At dahan-dahan naman binubuksan ng ating bida ang pintuan ng pavilion. Tuluyan ngang nabuksan ng ating bida ito at di agad nakapagsalita ang ating bida. Nakatingin pala ang ating bida sa isang nilalang na sinasabi kung sino raw ang ating bida. At pinakita naman ng guard ng pavilion at tinititigan din ng ating bida na parang inaalisa niya ito. At tinanong ulit nitong guard ang ating bida kung sino ito. Kaya naman nagbigay galang na ang ating bida rito at yumuko at nagpakilala na siya nga daw si Jinyan. Habang nakayuko ang ating bida tinatanong nito ang ating bida ano daw ang teknik na kailangan nitong malaman. At sabi naman ng ating bida na teknik na pwede nitong magamit sa pakikipaglaban. At wala naman pakialam ang guard sino daw ito at kinukuha nito ang identification card nito. At nanginig naman ang buong katawan ng ating bida at di mabigkas ng maayos ang sinasabi nito. Hanggang sa nasabi nito na nawala nga nito, at di nito inaakala na kailangan daw pala nito, nasasabi niya sa kanyang isip. Kaya naman di naging maganda sa pandinig ng guard ang mga sinasabi ng ating bida. At sinasabi nito kung ang walang kwenta daw na identification card na mula sa iyong family hindi man lang maprotektahan ng ating bida na wala ito. Paano pa daw kaya ang mga libro na nilalaman ng teknik ng pamilya sa mahabang panahon at maibalik ito ng maayos? At mukhang nag-ready na ito ng isang pag-atake sa ating bida para tuluyang umalis ito sa harapan niya. At ginamit na nga nito ang ating bida ng sobrang lakas na pressure at pinaalis ito na umalis na ito. Habang naglalabas ito ng malakas na pressure may napapansin naman ito sa ating bida. Sinasabi na nga ng guard na alam daw niya iilan lang ang nakakatagal sa kanyang pressure pero ito daw ang ating bida. Nakayang kaya daw ito na mablock ng isang bata na nasa 17-18 na taong gulang pa lang. Makikita nga natin di talaga biro ang lakas nitong pressure at nag-crack pa ang sahig sa ginawa niya. Biglang nagbago ang isip nito at biglang ang pinapasunod ang ating bida sa kanya. Makikita naman natin na sobrang nahirapan ang ating bida sa ginawa nito at nagpapasalamat nga ang ating bida rito. Lapit na nga daw madrain ang lakas ng bida sa ginawa sa kanya nito sa isip niya. Habang naglalakad na ito naniniwala daw itong elder guard na direct descendant daw ang ating bida kaya kahit sa ikatlong palapag pwede itong magpunta. At sabi naman nito na habang nakasunod ang ating bida na meron daw itong 2 rules na dapat masunod at nakikinig nga lang ang ating bida sa sinasabi nito. Una raw habang binubuksan nito ang pintuan ng silid isang teknik nga lang daw ang pwede, at pangalawa raw di pwede itong magtagal sa loob ng lalagpa pa sa kalahating oras. Nagbigay naman ulit ng galang ang
ating bida at nagpapasalamat na iintindihan daw ng ating bida ang rules. At iiwanan na nga ng Elder Guard ang ating bida sa pagkakataon na ito. Sinulyapan ang nito ang ating papasok na bida sa silid at parang may kakaiba daw sa ating bida na parang kayang-kaya daw nito na malaman ang teknik na kailangan nito. Sa loob lang ng maiksi na panahon, pagpasok nga nito sa silid nakita ng ating bida ang sobrang daming libro, na di nito alam ano ang uunahin niya. At napapangiti na lang ang ating bida at excited na rin na magsimula, pero di alam ng ating bida anong uunahin nga nito. Sige, bakit pa ako mamimili kung pwede naman lahat ika ng ating bida? Kung sa normal daw mahihirapan pero siya daw di naman daw normal, kaya tuwang-tuwa pa ito habang iniisa-isa na ang mga libro. Dahil daw sa knowledge ng ating bida mula sa hinaharap madali na lang daw itong mag-adapt ng ating bida at maunawaan agad. At tuwang-tuwa na nga ang ating bida at nasasabi sa loob nga daw ng 3 minuto kayang-kaya daw nitong alarin lahat ng teknik na ito. At dali-dali nga ang ating bida na pagsama-samahin nito ang mga aklat at matutunan daw niya ito agad. Pinakita naman na di nagtagal mabilis natutunan na ng ating bida ang 7-star finger. Pati ang meteor sword technique, pati ang 9 heavy plum, pati ang mountain splitting technique. Unti-unti naman natapos ng ating bida ang mga teknik na natutunan nito sa libro. Tuwang-tuwa naman ang ating bida sa mga nangyayari at nasasabi nito na lahat daw natutunan niya na. At nasasabi ng ating bida na sa pagtutuos daw ng ating bida sa duel na parating gugulatin nito ang lahat. Biglang merong libro na lumiwanag at kakaiba sa lahat dahil meron itong kadena at ayla na kagapos ito. Kaya nga paalis na nga ang ating bida at napasulyap rito at naglalabas ito ng malakas na aura. At sabi nga ng ating bida na may natira pa raw na di nito natutunan, kaya nga unti-unti na nga nito tinaas ang kamay niya para kuhanin ito na lumapit sa kanya. Kaso ayaw sumunod itong libro tila nilalabanan pa nito ang presensya ng ating bida. Kaya natigilan ng ating bida nang naglabas din ito ng makapal na usok at anong araw ang nangyayari. At napatingala ang ating bida at biglang-bigla ito sa nakita nito na isang malaking nilalang ang nasa harapan nito dahil nakobiran ito ng anino nito. Nanggaling nga ito sa loob ng libro at nagsalita na walang hiya raw ang ating bida. At aatakihin ito ng ating bida sino nga raw itong napakahinan at nasa 4 na stage na star level na level pa lang daw na ating bida. At hindi daw karapat dapat ang ating bida sa teknik na pwede nitong matutunan sa libro na pinanggalingan niya, at unti-unti naman nawawala ang ating bida na tila after image lang ang nataman nito. Natigilan naman ito at nagulat sa ginawa ng ating bida. Natutuwa lang ang ating bida at nagsasalita ito kaya napasulyap na rin ang halimaw sa ating bida na ang binabantayan daw nitong technique ika ng ating bida ay di raw ito basta-basta pag natutunan niya. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong sense na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Pagkatapos nga nitong makaiwas sa atake ng halimaw na bantay ng libro siya naman ang aatake rito bakit nga raw siya naman ang aatake raw suluan niya ang gagawin ng ating bida. Sobrang lakas ang sigaw nito dahil di nito nagawang madash ang ginawang atake ng ating bida sa sobrang bilis ng ginawa ng ating bida. Nagkaroon din naman ng malakas na pagsabog sa ginawa ng ating bida na atake rito sa bantay na halimaw ng libro ng teknik. At makikita natin na confidence naman ang ating bida sa ginawa nitong atake na napuruhan ito. Kaya sinulyapan ng ating bida kung nag-effect daw kaya ang atake nito rito sa bantay ng libro. Pagsulyap nga ng ating bida mukhang may nakakatakot pa na presensya ang bumungad sa pagsulyap niya at bigla ring. Ang nakakatakot na halimaw ay nag-turn into maliit na batang unggoy na di natin mapapansin na ito kaya ang halimaw na yun dahil sa innocent nitong itsura. Nagbigay galang na itong unggoy na ito at binigay sa ating bida ang pinuprotektahan nitong teknik at nagpakumbaba nga itong binibigay sa ating bida at pakiusap daw na accept ito ng ating bida. At nakita ng ating bida ito pala ay heavenly technique at di ito mapakaniwala at tuwang-tuwa pa at excited. At makikita natin na nagbibigay pugay pa ito sa ating bida at nasasabi pa rin ng ating bida na kaya pala kakaiba itong libro na nasa kanyang harapan dahil may nakakatakot na teknik ang binabantayan nito. At malapit na daw muli siyang makabalik sa tugatog ng pagiging malakas. At unti-unti rin biglang hinihigop ng libro ang unggoy na hawak-hawak nito mukhang tapos na ang parte nito.
Tuluyan nang ang nagsarado ang libro at sinyales pwede nang kuhanin ito ng ating bida rin at pag-aralan. Kaya nga habang pinupulot ng ating bida ito, namamangha pere ng ating bida 100 beses daw na malakas itong technique na ito hamak sa mga natutunan nito lang at dinito na expect daw na meron ganitong technique na katago rito sa pavilion. Isang araw talagang hidden treasure ito, dagdag pa ng ating bida kahit meron itong alam na mas makapangyarihan na technique mula sa immortal world di daw nito kaya pa sa ngayon magawa yun dahil sa mahina pa raw ang katawan niya at sa ngayon ito muna raw. Na nasa average level na heavenly technique ang kanyang pag-aaralan dahil suitable daw ito sa kalagayan na level ng ating bida. Bigla na nang bumaba ang ating bida at nagpunta sa elder at pinagpalem na hihiramin niya raw ang libreng hawak-hawak niya. Kaya napatingin ng elder sa ating bida. Kinagulat naman ng elder ang nakita nitong hawak-hawak ng ating bida. Napangiti na lang ang elder sa nakita nito at napapahimas sa kanyang balbas. Nakilala naman ito ng elder dahil sa 300 taon na lumipas ito raw ang pinakaunang pagkakataon na may lalabas itong libro na hawak ng ating bida. Di naman maunawaan ng ating bida ang galawan ng elder at tumalikod na nga ito at nasabi gawin daw ng ating bida gusto nitong gawin sa libro at ito raw ang kapalaran niya. Kaya nga nagbigay galang ang ating bida sa elder at nagpapasalamat ito. At paalis na rin ang ating bida sa loob ng pavilion at napahawak na ang elder sa upuan niya ito. Pinagmasdan pa nito ang paalis na ating bida at nasasabi nito na karapat dapat daw ang ating bida na tagapagmana ng pamilya. At napahawak naman ang ating bida sa kanyang kasuotan. Nasasabi ng ating bida na pagkatapos raw nitong matanggap ang blow ng pressure ng galing sa elder at ng unggoy, sobrang dumi na raw ang kanyang kasuotan. Meron pa nga raw siyang ilang araw pa kaya raw maghahanap daw ito ng kasuotan at mapalitan na ang suot niya. Pumunta na nga ang eksena na gumabi na. Pinakita naman na nakapagpalit na ang ating bida at may tuwatawag sa ating bida at napalingon na nga. Ito, makikita naman natin na bagay sa ating bida ang bago nitong kasuotan at nasasabi ng ating bida sa tumatawag sa kanya na may nangyari daw ba. Dumating pala ang pinsan ng ating bida at nakikita ng mga alipin ng ating bida at namamangha sila pati ang pinsan nito na nagulat sa new look ng ating bida. Nagmadali na nga sila na puntahan daw nila agad si Uncle Ming dahil si Fei Fei ay nabubuli raw sa Dongsheng Restaurant. At nagugulat ang ating bida at patakbo na sila. Abangan tuluyan na nang nakapunta ang ating bida sa kinalalagyan ni Fei Fei na kinagulat ni Fei Fei ang pagpunta nito saan ito at ang gustong manamantala rito sa sapatos ng ating bida ang nahalikan niya. At tinakot nito ng ating bida at naramdaman naman ng many okis na taang takot sa katawan niya sa ginawa ng ating bida. Sa ginawa ng ating bida may mga kasamahan nito na pabulosok sa ating bida para patayin ito, kaya abangan na nga natin. Ano ang susunod na mangyayari sa ating bida? Kung gusto mo pang malaman mga susunod na kwento maaari kang mag-like at mag-comments at palambing na rin. Nang subscribe dapat naka-bell all para always kang updated sa mga uploads natin. Muli maraming salamat sa suportang tunay.